Nagkaroon ng pagkakataon ng isang pribadong sektor na makasama sa ginanap na roundtable dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta. Isa kasi ito sa mga kumpanya o private sector na nagiging katulong ng pamahalaan para mapataas ang antas ng agrikultura sa bansa, lalong-lalo na pagdating sa pagpapakilala ng makabagong teknolohiya sa mga magsasaka. Para sa kabuuan ng balitang yan, narito ang aking report. Bilang bahagi ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Jakarta, Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit, dumalo ito sa isang roundtable talks kasama ang ASEAN Business Advisory Council Philippines at ASEAN Bank Indonesia, kung saan binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na pag-iisip nito ng paraan para matulungan ang mga maliliit na negosyante at mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa bansa. Isa sa mga naimbitahan sa roundtable talk sa Indonesia ang founder at CEO ng Research Institute na si James Amparo, na layunin din na iangat ang agriculture sector sa Pilipinas. Gayon din ang mabigyang pansin ang kapakanan ng mga magsasaka lalo na sa pagdating sa pagpapalago ng industriya ng bigas. Ang ganda ng discussion doon ni Presidente, dinala niya yung for the agriculture, another is for the digitalization, no? And another is the investment. And God is good kasi maraming mga interested from Indonesia and other countries na mag-invest sa Pilipinas and mag-partner, no, sa atin, sa mga companies na present doon as from the private sector to bring agricultural development sa Pilipinas. Isa rin daw sa magandang napag-usapan sa nasabing roundtable talks ay kung paano itinaas ng ibang bansa ang pamumuhay ng kanilang mga farmers na malaki ang maitutulong sa bansa. Nag-present sa Indonesia kung paano nila na-uplift yung buhay ng mga farmers nila. No? So sa atin sa Pilipinas, ang tawag nga nila sa atin is Kapatid Angat Lahat Agri-Program. So it's an inclusive business model specifically for agriculture. So yun yung mga na-discuss. And very important is yung market. Ano pa yung mga possible na masupply from Philippines and to other countries. Ayon pa kay Amparo, nagkaroon sila ng pagkakataon ni Pangulong Marcos upang makapag-usap at dito niya iminungkahi ang pagkakaroon ng partnership sa mga kooperatiba ng magsasaka at pribadong sektor. Merong short chat lang, no, during the event, no, and I took that opportunity to discuss with him yung joint partnership between the Farmers Cooperative Association and us in CALAP, the private sector, no, towards sustainability and stability and growth, no, ng agri-sector, no, and through enterprising. Bilang isa naman daw sa mga pribadong sektor na kaagapay ng pamahalaan sa pagpapabuti ng agrikultura sa bansa, may ilan daw siyang nais imungkahi sa sektor ng agrikultura lalo na sa produksyon ng bigas. Bagamat aminado raw siyang mapagbigay ang pamahalaan pagdating sa pagbibigay ng fertilizer, seeds at iba pa sa mga magsasaka na hindi ginagawa ng ibang mga bansa. Actually, ma'am, we have a very generous government. Ang dami ng dole-out system na meron ang gobyerno natin. Namimigay tayo ng seeds, ang government, fertilizer, machineries. They even give post-harvest facilities, no, to our farmers. So nandun na yun. If you compare to other countries, hindi nila ginagawa. Siguro yung isa na lang nakulang natin is how to strengthen the banking system for agriculture. Ayun siguro yung kulang for the private sector to come in. We can have that good credit system, not that we can lower the interest, longer time period, and grace period, no, for the private sector to come in and partner with the co-op and the government. Definitely, biglang dadami yung papasok on the actual production ng mga crops natin, especially sa rice. Samantala, ang Yovel Istrao ay patuloy na nagbibigay ng mga kinakailangang tulong ng mga magsasaka sa pamamagitan ng kanilang programa na We Will Rise. Nagtuturo rin daw sila sa mga ito kung paano gumamit ng makabagong teknolohiya upang mapalago ang kanilang mga tanim at produksyon. Ilang ahensya naman ng pamahalaan ang kasama rin sa naturang dialogue tulad ni na former Agriculture Secretary William Dar, Joey Concepcion na siyang Chair of ASEAN Bank Philippines at iba pa. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.